Magandang araw mga kaibigan. Ito, breaking news. Post ito ng Philippine Star 1 hour ago. Multiple cases against BP Sara. Ito na, patong-patong na kaso ang isinampa ng Philippine National Police laban kay BP Inday Sara. So basahin ko itong post ng Philippine Star. Members of the Philippine National Police file direct assault, yan, number 1, disobedience and grave coercion. So, tatlong kaso. Direct assault, disobedience, and grave coercion against Vice President Sara Duterte, her Chief Security Detail, Colonel Raymond Dante La Chica, and other unnamed individuals at the Quezon City Prosecutor's Office on Wednesday. So, ano ba ngayon? Ngayon, Wednesday pa ngayon, di ba? They allegedly received verbal assault and harassment during the transfer of Duterte's Chief of Staff Zulueta Lopez from the House of Representatives Detention Center to the Veterans Memorial Medical Center. Ito, may statement si PNP Chief General Marbel. The Philippine National Police remains steadfast in its commitment to uphold justice and ensure that all individuals are held accountable under the law regardless of their position. We respect the legal process and trust that the courts will conduct a fair and impartial investigation into these serious allegations. Yan po ang statement ni PNP Chief General Marbel. Okay, so atong i-review ko yung nakapanood tayo sa mga pangyayari yung gabing iyon. Ano yung direct assault na ginawa ni BP Sara? Ano yung disobedience? Ano yung grave coercion? Mula sa detention facility sa House of Representatives para papunta sa Veterans Memorial Medical Center, wala akong masyadong napanood. Maliban lang yung parang online press conference ni Attorney Zulueta Lopez. Yung may pumasok na siyam na tao sa detention cell na lumalabas, mga pulis pala yun, para i-transfer si Attorney Lopez from House of Representatives to Women's Correctional. Yun ang napanood ko. Na bagay na hindi pumayag si Attorney Lopez. Sabi niya, hintayin ko ang aking abogado. So, yun lang, hintayin ko. So, hindi napilit ng mga pulis na i-transfer si Attorney Lopez kaya ayaw man niyang sumama. Tapos, meron ding small video footage na short video footage. Nasa loob ng detention cell si BP Inday Sara, may pulis sa labas na parang binabasa, parang may order, gano'n. Malumani naman ang salita ni BP Sara na parang ako ang abogado niya, gano'n. So, I don't know kung saan nanggagaling itong direct assault, disobedience, and grave coercion. Baka hindi natin nakita. Hindi na ipakita sa social media. Ang klaro, nga naging viral yung doon na sila sa hospital, I think Veterans Medical Center, na maglarga na yung ambulansya papunta na sa St. Luke's. Yun ba yun? O I'm not sure yung tagpo ba sa ambulansya, hindi ko sigurado, ano, yung muntik na ipit si BP Sara. Yung isasara na yung pintuan sa likod, pintuan ng ambulansya, isasarang ganon.
Tapos, nandun pa si VP Sara, Colonel Serepento daw yung, I don't know kung tama, nakita ko lang sa post. Super Colonel Serapinto, yung sarang ganun. So, I don't know, itong tagpong ito, kung sa loob ba ng House of Representatives o sa Veterans Medical Center. Basta ang pinagtatalunan, yon, nagkakasagutan talaga. Baka ito, nagkakasagutan yung pulis at saka si BP Sara. So kung ito ang basihan dahil nagkakasagutan, sige. Yun na yun. So wala na. Patong-patong na nga kaso ang BP Sara. Kahapon. Tama ba? Kahapon. So Buena. Ng NBI, sinumpuin na si BP Sara, mag-appear siya sa NBI headquarters on November 29. Baka ang basihan ng subpuena ng NBI ay itong ipinail na kaso ng PNP. Baka ganun. Correct me if I'm wrong. So, sasagutin ngayon ni BP Sara itong mga complaint na ito. Mapornisan siya ng itong complaint affidavit ng mga pulis. Ito yung mga picture ng mga pulis na yan siguro ang mga affidavit nila. So, okay, magbasa tayo sa mga comments. Nancy Lapus, do you think dili mag-people power if inyo nang ipa-aresto ang BP? Kadalig yun mo kagat sa paon, oy. Nagbinisaya. Mag-people power daw kung arestuhin si BP Sara. Twinkle Gujilde, wake up government officials. We expect life-giving service, but what we got are stress-giving meetings, too tiresome for the people. Let's talk about growth, stop blames and pointing fingers. Who is clean and perfect? Move on and do better. Feeling unsafe na kaayo ang people nowadays. We have the rights to life, a safe life, a happy life. Now, I choose not to turn on my TV. It's useless. War is every day. Spread peace and love. Tama na. Agree ako dito. Kakainis na eh. Okay, Darren Drexy. Sabi niya, siyempre, mas takot sila sa mag-asawang B, then blank. Don't know sino tong mag-asawang kinakatakutan ng pulis. Ganon talaga. God knows everything. Keep safe na lang sa inyo, mga sir. We know you are just protecting your family. Miriam Kotanda Ebsolo. Only in the Philippines, ragyod ni ahay, praying for our country. Katon Rolly, sabi niya, di ba kaayo nag-iisip, BP po yan in that moment. BPSG will do all to secure the BP in that situation. Irene, respect the Vice President first. Hetman Pakatang, for the love of money. Neurek Tubacorba Escobar, file og kaso, abtan na lang mo og presidential election. Alam na, diha. Solid Duterte kami. Raniel Alimanya Lacquarin, sabi niya, go for another bonus, PNP. Jenny Ching, totoo siguro ang premonition na magkakaroon ng people power at magkakagulo sa Pilipinas. Lord, please, wag naman po. So, ito, may ipinakita may video dyan, yung pag-ipit. Yung muntik na ipit si BP Sara.
So, yun. Baka yun yung basihan na nagkasagutan. So, anyway, due process, pagdasal na lang natin ang ating bansa, ipagdasal natin si BP Inday Sara.